magandang parte nito sa ating buhay. May inimbitahan na kami Ginoo upang ating mas mapalawak ang ating kaalaman sa wika. Eto na siya. Hi! Ako nga po pala si Ginong Ami. May mga inandang katanungan. Nais ko lang malaman ang iyong opinion, Ginoo. Para sa'yo, masasabi mo ba na isa kang mamayang Pilipino? Nasabi ko ang isa akong mamamayang Pilipino sapagkat dito ako sinilang sa bansang Pilipinas. Masasabi kong isa akong Pilipino sapagkat ang aking mga magulang at aking mga kaninunuan, mga tito, tita, at ang aking mga kapatid dito sila. Masasabi ko kung isa akong Pilipino sapagkat ang tradisyon at kultura ng mga Pilipino ay aking natutunan kahit pagkapatao, kahit mga pagkain nito tulad ng adobo sinigang. Kaya masasabi kong isa akong parte ng Pilipino sapagkat dito ako sinilang at dito ko natutunan ang mga tradisyon o mga festival na araw-araw lang kanilang pinagdiriwang tulad ng Paro-Paro Festival. Bukod dito, pinagdiriwang din lang kanilang mahal na araw ng mga Santo Niño at pagdadasal sa araw ng mahal na araw. Bukod dito, pinagdiriwang din nila ang Christmas Day o Happy New Year. Masasabi kong isa akong Pilipino sapagkat natututunan ko at nakikita ko at ng mga naranasan ko ang mga ganitong okasyon sapagkat dito lamang sa Pilipinas nito meron. Wow! Pangalawang katanungan. Kinakarangal mo bang maging parte nito? Kinakarangal kong maging parte ng Pilipinas o mamamayang Pilipino sapagkat dito akong natutong magsalita ng salitang Tagalog o Pilipino kung saan ito ginagamit sa pang-araw-araw na hanap buhay. Bukod dito, ang wikang Pilipino ay aking unang lingwaheng natutunan. Kaya masasabi kong kinakarangal ko ang wikang Pilipino sapagkat ang unang lingwahe na aking natutunan ay wikang Pilipino. Tinatangkilik mo ba ito? Tinatangkilik ko ang pagiging Pilipino sapagkat bukod dito, tinatangkilik ko din ang mga produkto na gawa ng mga Pilipino tulad ng mga barong, mga baybayin or mga malong na gawa ng ating mga katutubong Pilipino tulad ng Muslim, Ifugao, Badyaw at Sama Nilaot. Masasabi kong kinakarangal kong maging Pilipino sapagkat mayaman tayo sa kapaligiran tulad ng yamang tubig at yamang lupa. Bukod dito, mayaman din tayo sa mga magagandang tanawin tulad ng Boracay, Baguio, at mga magagandang lugar sa pasyalan sa Pilipinas. Pangatlong katanungan. Para sa'yo, gaano kahalaga ang wika bilang mekanismo sa buhay ng isang tao? Malaga ang wika ng mekanismo sa ibang ng tao sapagkat ito ang ginagamit nila upang maintindihan ang kanilang mga kausap at mga damdamin. Bukod dito, ang wika ang siyang nagbibigay tulay upang mabuhay sa araw-araw ng paghahanap buhay. Bukod dito, ang wika ay ginagamit upang lahat ng mga problema o mga damdamin na iyong naranasan ay pwede mong masabi sa iyong kapwa at ito ay magbibigay din sa iyo ng salita upang ikaw ay maunawaan ng iyong mga damdamin at problema. Kaya kailangan natin tangkilikin ang ating mismong wika papunta man tayo sa ibang lugar. Bukod dito, ang wika ay ating ginagamit sa pagkomunikasyon, foreigner man ito o ibang bansa ang kausap nito. Bukod dito, ang wika ay siyang nagsisimulo sa pagiging Pilipino saan ka man magpunta. Ano sa tingin mo ang papel ng wika sa ating komunikasyon? Ang papel ng wika sa ating komunikasyon ay ang ating salita. Sa ating salita dahil ang wika ay ginagamit natin upang maunawaan o magkaintindihan tayo ng ating kausap at magbigay ng opinion at sagutin ang kanilang mga katanungan. Masasabi kong itong wika ang ating ginagamit ay maganda ang wika na ginagamit natin ay magagamit sa komunikasyon sa bawat tao na kausap natin. Paano naman sa kultura? Sa kultura naman po magagamit natin ang wika sapagkat ang wika at tradisyon ay parehas lamang para sa akin. Sapagkat ang wika ang siyang nagbibigay sa ating tradisyon
nagbabahagi sa atin ng mga magagandang tradisyon tulad ng festival, ng mga palamuti, tulad ng mga sayaw na katutubong sayaw tulad ng itik-itik at iba pa. At ano naman sa usaping bansa? Ang ating wika ay nagagamit sa usapang bansa sapagkat ang wika ay ginagamit ng bansa natin sapagkat dito ang wika ay dito nalalaman kung taga saan tayo bansa. Sabi ko ang wika ang ating wika ang pinakamagandang ginagamit para maprotekta ng ating bansa sa ibang mga bansa na natin sapagkat ang wika ang sumisimbolo sa bansa ng Pilipinas. Sa palagay mo, mahalaga ba ang wika sa aktibidad o hanap buhay ng isang tao? Opo, mahalaga ito sapagkat ang wika ang siyang nagbibigay tulay kung magkaintindihan kayo ng iyong magiging kausap at sa pang-araw-araw na hanap buhay. Kung ikaw ay nasa pamahalaan, ano-ano ang batas na maaari mong imumpahi upang umunlad ang wika mo? Ang aking batas na ipapatupad kung mapupunta man ako sa gobyerno o magbibigay ng batas ay ang aking batas na ipapatupad ay ang libreng eskwela sa paggamit ng salitang Pilipino sapagkat bilang Pilipino kailangan natin matutunan ng sarili nating wika bukod sa iba pang lingwa. Kailangan muna nating i-prioridad ang wikang Pilipino bago matutunan ang ibang lingwa tulad ng English, Chinese at Thailand. Bilang isang kabataan ngayon, sa palagay mo, tayo pa rin ba ang pag-asa ng bayan? Masasabi kong opo sapagkat pabago-bago ang henerasyon, naniniwala ako na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan sapagkat sa kabataan ng huling pag-aasa sapagkat ang kabataan na siya magbibigay liwanag, justisya sa susunod na henerasyon. At sila din ang gagamit ang mga kabataan sila din ang gagamit sa mga pinaghirapan ng ating mga ninuno. Kaya masasabi ko ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa tingin mo, ang wika ba ay isang factor o malaking impluwensya sa usaping edukasyon? Opo, sapagkat ang wika ay ginagamit sa edukasyon. Bukod dito, sa edukasyon may tinuturo na ibang wika tulad ng English. Ang sabi ko ang wika ay may konektado sa edukasyon sapagkat ang wika ay nakalagay sa edukasyon at kung paano ito basa. So masasabi mo din ba na magandang instrumento ito upang ang edukasyon ay lalo pang umunlad sa ating bansa? Opo, sa pagmamahal ng ating wika, para sa akin, mapapaunlad natin ang ating bansa sa paggamit ng wika dahil lahat ng mga Pilipino na nakatira dito ay nakakaunawa sa wikang Pilipino. Kaya masasabi kong uunlad ang ating bansa kapag ang wika natin mismo ang ating gagamitin. Ikaw, paano mo po mapapaunlad ang ating bansa? Gamit ang wika. Mapapaunlad ko ang ating bansa gamit ang ating wika sapagkat ang wikang aking gagamitin ay ang wika na ginagamit din ng ating mga kapwa Pilipino. Sa paggamit ng wikang Pilipino, maintindihan ng aking mga kapwa Pilipino ang aking sasabihin at ang aking gusto mangyari sa aming bansa. Hindi ako gagamit ng ibang lingwa upang lamang mapaunlad ang bansa, kundi gagamitin ko mismo ang aking wika at ang wikang Pilipino ang siyang magbibigay unlad sa bansang Pilipinas sapagkat ang wika ng Pilipino ang sumisimbolo sa bansang Pilipinas. Sa tingin mo, ano-ano ang mga hadlang upang hindi tangkilikin ng ibang kabataan na katulad ng ang
ma-influensyan sila ng ibang wika. Tulad po ng sa ating henerasyon ngayon, may mga lingwahe na umusbong sa ating henerasyon tulad ng English, Chinese, Japanese. Kaya po di nila gusto tangkilikin ng salita natin mismo sapagkat sila'y nabibigyan ng kasiyahan o nabibigyan sila ng ibang hilig sapagkat ang ibang bansa o kanila ay dun mismo nagsisimula ang mga kanilang mga igulo, mga kanilang hinahangaan o dun nakatira. Kaya para sa akin, kaya hindi nila gusto tangkilikin ng mga salitang ang ating wika sapagkat gusto nilang matuto ng ibang wika upang makausap nila at makomunikasyon ng ibang mga taga-ibang bansa. Sa tingin mo, makakatulong ba sa ating pag-unlad bilang isang tao ang wika? Opo, masasabi kong ang wika ay ang siyang magbibigay unlad sa atin sapagkat ang wika ay ating sarili nating wika ay ang sarili nating lingwahe sa araw-araw hanggang sa paggamit sa hanap buhay. Bukod dito, ang wika ang siyang unang tinuro ng ating mga ninuno bago pa man usbong ang mga wikang tulad ng English o mga salitang taga-ibang bansa. Masasabi ko ang wika ang siyang magbibigay sa atin ng pag-unlad. Ano ang mensahe mo sa mga kabataan na hindi ito napakilig sa pambansang wika? Ang aking payo sa mga kabataan na hindi tumatakilig sa kanilang mismong wikang kinagisan o tawaging mother tongue ay pwede naman tayong matuto ng ibang lingwahe tulad ng English o iba pang lingwahe na gusto matutunan. Huwag nyo lang po kakalimutan lumingon sa inyong kinaroroonan, sa inyong kinaroroonan sapagkat ang wika ang pinanggalingan bukod dahil ang wika Pilipino ang siyang una mong natutunan bago pa man mong matutunan ng ibang lingwahe. Kaya wag mo kakalimutan lumingon sa iyong pinanggalingan sapagkat ang wikang Pilipino ang siyang nagbigay at naggabay sa iyo ng panahon hindi ka pa natututo magsalita ng ibang lingwahe. Kung papipiliin na mo, tatangkilikin mo pa rin ba ang ating wika kahit hindi ka na isang mamamayang Pilipino? Bakit? Para sa akin, nasa tao naman yan kung gusto niya tangkilikin ang wika sapagkat mayroon tayong freedom na pumili ng wika kung ano ang gagamitin natin or kakalimutan ng wika sapagkat naniniwala ako na bawat Pilipino ay may magandang iba pang solusyon kung gagamit ba sila ng sarili ng wikang Pilipino o gagamit sila ng ibang lingwahe pagdating sa kanilang profesyon. Kung ikaw pagbibigyan, anong mga lingwahe ang gusto mo pang matutunan? Kung ako ay pagbibigyan, ang mga lingwahe na gusto kong matutunan ay ang English sapagkat pagdating sa ibang bansa, ang salita ng kanilang ginagamit na English. Pero hindi ko kakalimutan ng wikang aking kinagistan. Ngunit kailangan ko din matuto ng ibang lingwahe upang magkaunawaan kami ng ibang kapwa ko, ibang lingwahe na gumagamit ng English upang magamit ko ito. Bukod dito, hindi ko kakalimutan ng wikang Pilipino porket napunta lang ako sa ibang bansa dahil ang wikang Pilipino ang siyang sumasagisag sa akin na taga-Pilipinas sa ako isang Pilipinong mamamayan. Masasabi mo ba na susi ang magandang wika o paggamit ng wika sa magandang oportunidad ng ating buhay? Ano nga po? Masasabi niyo po ba na ang wika ang tutulong sa atin upang makamit ang ating magandang buhay? Opo. Sa ating wika ay siyang magbibigay ng magandang oportunidad sa ating buhay sapagkat itong gagamitin natin upang maabot natin ng mga profesyon na gusto nating abutin. Bukod dito, ang wika ay ating
ay ito ay ginamit natin sa pang-araw-araw na buhay bago pa natin marating ang oportunidad na nais nating makuha. Bilang isang Pilipino, gaano sa'yo kahalaga ang wika? Para sa akin, ang wika ay pinakamalaga dahil dahil mula nung sinilang ako sa Pilipinas, ang una kong natutunan na salita ay ang wika. Ang wika din ang naggabay sa akin kung paano makipagsalamuha sa mga kapwa-tao at bakit may express ang aking damdamin. At ang wika ang siyang ang aking ginagamit sa pang-araw-araw at sa pag-aaral ko. Kaya masasabi ko ang wika ang pinakamahalaga sa buhay ng bawat Pilipino o bawat lahi. Ano masasabi mo, Pino, sa mga kabataan na bukod sa hindi tinatangkilik ay iba pa ang kanilang tinatangkilik maliban sa ating pambansang wika? Masasabi ko lang po sa mga kapwa ko mag-aaral na bukod sa wika na hindi kanya tinatangkilik o mga produkto na galing sa Pilipinas na hindi nila tinatangkilik ay nasa kanila po yan kung saan po sila masaya. Dahil ang pagiging Pilipino ay hindi naman kailangan natin ipilit yung mga produkto na gawa natin para piliin din ng ating kapwa Pilipino. Sa kanila po yan kung gusto ba natin piliin yung mga produkto na gawa ng Pilipino o gusto nila tangkilikin ang ibang produkto na nagawa ng mga taga-ibang bansa. Masasabi ko lang po na hindi po natin kailangan mamilit o pumilit upang piliin ang ating produkto kasi may kanya-kanya po tayong pag-iisip. Nasa kanila po kung anong gustong produkto ang kanilang gagamitin. Tama ka dyan, Pino. Hindi tayo pwede mamilit sa taong mahirap pilitin. Dahil may kanya-kanya tayong opinion patungkol dyan at kailangan natin respetuhin ang mga opinion ng bawat isa. Sa palagay mo, Pino, bilang isang mamayang Pilipino, anong hindi mo makakalimutan na karanasan bilang isang Bilang Pilipino, bilang taga Dasmariñas, ang hindi ko po makakalimutan tuwing sasapit ang Nobyembre ay ang pagdiriwang na ang ating festival na kung tawagin ay Paro-Paro Festival. Ang Paro-Paro Festival ay may kwento niyan. Sabi nga po nga nila, nagsimula sa maliit, lumaki na malaya. Ito ang sinisimbolo ng Dasmariñas. At ito pong tradisyon o festival ang aking di makakalimutan sapagkat Dasmariñas, sulong pa, Dasmariñas, yun lang man po. Oh, talagang Pagdenya at Dasmariñas. I'm proud to Dasmariñas. Sulong na, Dasmariñas. Hey! Susunod na katanungan din ako. Kung ikaw ay mag-ibang bayan o mag-ibang bansa, anong katangian ng mamayang Pilipino ang iyong dadalhin at ipagmamalaki sa ibang bayan? Ang katangian ng Pilipino aking dadalhin kung mapupunta ako sa ibang bansa ay ang mga pagkain na gawa ng mga kapwa ko Pilipino at mga ugali ng mga Pilipino ang aking dadalhin doon sa ibang bansa upang malaman nila na ako ay Pilipino at ang mga Pilipino na naninirahan sa Pilipinas ay mga masasarap magluto at masarap kasama at mabuting tao at maalaga. Yun po ang dadalhin ko sa ibang bansa kung sakali man mapunta ako doon. Wow, isang mabuting mamayang Pilipino pala ang madadatnan ko sa ibang bansa. Dumako naman tayo sa ibang kanton. Anong masasabi mo sa mga kapwa natin Pilipino sa ibang bansa na nakakalimot na ng kanilang pinanggalingan? Ang masasabi ko lang po sa mga taga-ibang bansa tulad po ng OFW na huwag po nilang kalimutan ang bansang kanilang kinagislan. At dito
na po nagtatapos ang aming video. Ako nga po pala si Binibini Rain. At ako si Ginoong Amin. Hanggang sa muli, Muli. paalam! Paalam.